Yun oh, ang cute. Ito muna yung gamit ko, yung TMX 125. Mukhang maaga. Ha, mukhang maaga. O ala ng bunga. Sige. Tapos na ba nun? Andun? Kahit 300? Kaya no? Tumaas na eh. Benching ko na ulit. Kaya nga. Kung kailang umatras tsaka tumaas yung presyo. Pero marami pa yan. Napataba na yun. Parang umulang kagabi. So nag-iisip-isip ako kagabi. Kinuwenta ni Mrs. yung motor sa isang taon. Hindi lang pala 30,000 ang pinatong. Halos 50K sa isang taon. Ang laki ng patong, di ba? So tingnan natin kung magagawa natin ng paraan. Samahan niyo ako guys, tara. So gagawin kami ni Tune, kasama nga pala si Tune. Gagawin kami dito sa San Isidro. Titingin tayo ng malaki-laking dealer. Baka makamura tayo kahit 3,000 lang. Sayang din pang rehistro at saka yung insurance. Si Tune may trabaho yan pero gusto niya sumama sa akin kahapon pa kasi excited siya. Pero gusto niya kasi yung yung NMAX, ay yung ADV, pero NMAX yung nakuha. Pinakancel ko na yung kahapon kasi sabi nila darating daw yung CI kahapon, hindi dumating hanggang ngayon. So cash na lang natin. Tumawag din si paring Reggie, nagka-canvas din siya doon sa Arayan. So tingnan natin kung saan tayo makakamura. Sabi niya doon 176 kasama na yung rehistro at saka yung insurance. 3 years rehistro. So tanong-tanong ulit tayo dito. O tara. Yan. Ay alalang ka. Alalang ADV. Oo, tatama ko rin ako. Pero kaya ADV boss? ADV sir? Ano mo ba cash ba installment? 169,400 sir. Kasama na rehistro. Sir, kasama na rin. Kasama rehistro tsaka yung insurance? Sir. 169 lahat? 169,400. Meron po kayo dyan? Black? Meron black dyan? Hanap po tayo sa warehouse. Thank you. Oh. Kasi guys, hindi kasama yung rehistro tsaka yung insurance. Abuti ng 177, 1676 ganon. Dito 169, 170 pasok na lahat. Kaso wala silang unit. Tsaga lang, makukuha din natin yan. Sarado pa. Boss, magtatanong lang ako sa ADV. Magkano yung cash niya? Hindi po, 169.4. Kasama yung lahat, rehistro tsaka ano? Less 500 na po yan. Okay. Meron kayong black? Meron po. Asan? Sa kabila po. Hindi po natin. 169. Dito lang. Sige, pwede natin yun. Tingnan natin dito. Sa kabila. O tara. Tingnan natin lang. Susi mo, dala mo. Yung pinakamalaking Honda, di ba? Diba? Mas mura. 169 lang. Kasama lahat. Ito pala. O yun na lang. Andyan sa loob. Winner X. Ito ba yung winner? Okay. Parang sniper din. Sniper. Oo.
winner X. Yan po yung racing na... Ay, Yamaha nga pala yung sniper, ano? Oo, RB80 lang. Ayun, no? Sama yung lobo, boss. 169. Anong kailangan natin? Ano? Pagka cash pa, kasi rin pa kayo na ngayon. Xerox lang. Wala na po masyadong Okay. install niyo po ang gumana. Hintay ako kayo ba pangalan? Masudod ba ba ako? Birthday ka ako nitang asawa na. Oo, hintay ako kayo kayo. Hintay ako kayo. Oo, ano ba? Eh ako di mo pa kayo sa Isidro. Ay. Mas kasi yata. Sige pa. Masya na ako pa. Yung kapatid ko kasi tinuro ako dito. Nakapaglabas yun sa ano sa kanila. Yan na. Sakto. Tama na. Kala ko ito ay. Oo. Yan. Kahit ako. Kahit rough road yung daanan, walang problema. Oh. Xerox lang naman. 3 years yung ano. Ako yung base. Tsaka 1 year warranty naman. Ano yan? Yung insurance. TPL po insurance siya. TPL insurance warranty. Diba yung comprehensive? Hindi. TPL lang. Sige, isang taon na muna yun. Tapos sabihin ko. Sige, boss, process natin. Okay. Ito, pinaprocess ko na kasi nakamura tayo ng almost 7,000. Xerox. Ito yung presyo ng NMAX. 156. Ano na to? Keyless. ABS. Tapos yung PCX 150 ba to? 160. 160 itong PCX nyo? Hello po, yes po. 160? Okay. Yeah, 149. Oo. Tapos ito yung ADB 169. Walang presyo tong Aerox. Alam ko mas mahal ang NMAX sa Aerox. 145 yata to eh. Ito 156. Ito yung Honda San Isidro, guys. San Isidro Nueva Ecija, Wheeltech. Ito na yung ano, Honda Click 160. Medyo malaki na rin yung gulong niya. Kaso wala siyang presyo. Ito yung Winner X, no? Winner X. Parang sniper siya. 134. Ay. Opo kayo sa akin na lang. Yun, oh, meron silang jersey. Isa lang. Wala ba tayong kasamang jersey? Hello?
Sukli pa. Sa susi, may nilagay ako mga parang mga chassis number. 0. Sir, bali, pamilya naman na po kayo sa remote nito. Alam ko may alarm yan, di ba? Meron po, ito sir, yung alarm muna. Sige po. Long press mo siya sir, green. Tapos nag-red siya. Ibig sabihin sir, activate na po yung alarm. Para din siyang sa sasakyan, may indicator siya dito na pula na nagbi-blink. Tapos medyo sensitive din po siya. Okay. Tapos dito naman tayo sa panel sir, nandito naman po lahat. Total kilometer sir, then trip A, trip B. Kailangan ba lagi nakabukas yung HSTC niya? Bali automatic po kasi siya sir. Mag-ano siya? Tapos ito naman sir, battery voltage, tsaka po temperature po nung yun. Paano natin malalaman yung low bat na siya? 11, di ba? Opo. Ito rin sir, may indicator po din Ah, dito. okay. Parang sa sasakyan na nga lang din po. May indicator po pagka po low voltage na po. 1, 2, 3. Thank you, sir. Ingat po kayo na ride safe. Eto guys, finally, iuwi na natin. So, sa haba ng proseso, sa tagal ng paghahintay natin, ito na. Testing na natin. Thank you, thank you. Let's go! So ayan, first 2 kilometers. Ito na po yung first 2 kilometers ng ADV 160. Bebabyhin ko muna to. Kasi si Aerox soft braking ako doon. Kaya hanggang ngayon, inabot ng almost 5 years, maganda yung takbo niya. You know. Actually guys, mas mabigat to, 133 kilo. Pero pag maandar na, parang Aerox na lang din. At saka umabot siya ng bali, umabot siya ng 168 plus meron tayong nakuhang discount na 500. So 168 kasama na lahat, 3 years registered, at saka yung insurance. Full tank. Full tank na po yan? Tingnan natin kung magkano aabutin ng full tank niya. Alam ko nasa 400 yan. Ano to eh, 8.1 liters yung tangke niya. Sa Aerox 6 lang yata yun eh, 6 liters lang yun eh. Yan, 6 liters. Abutin na. Okay, 460. Okay, tama. Saan muna tayo sa farm. So first impression ko, malakas siya, malakas yung torque niya. Ang medyo napansin ko lang dito yung turn signal niya nasa baba, which is dapat yung yung busina. Kaya nalilito ako pag magte-turn signal ako, napipindot ko yung busina. Pero hindi naman big deal yun. All in all, woohoo! Sarap! Malaking tulong yung windshield niya kasi hindi tayo bugbog sa hangin. Tumatama sa dibdib natin.
Ang ganda ng motor. Uy, kapogi. Si boss yata yan. Oo nga yan. Ay, si boss nga. Ay, hindi. Uy, sino tong naka-ADV na to? Ay, si bossing. Ay, si kuya. Ay. Yun na! Kapogi, oh. Congratulations! Congrats! Yee! Kapogi. Pogi nga, pogi. Pogi! Nice choice. Ganda. Pang adventure talaga. Medyo ano lang, wala silang pressure na tire pressure. Matigas yung unahan. Oh, sinong gustong tumesting? Testingin mo nyo. Oh, Trek, testingin mo. Si Joning. Para maramdaman nyo yung ano, kaibahan. Oh, Trek. Sige, okay lang. Para... Oh. Pag luma na to, wala na. Hanggang ngayon bago, masarap yan. So ito yung sinasabi ko guys, oh. Yung busina kalimitan nandito sa ilalim, tsaka yung placer niya nandito sa gitna. Kahit sa NMAX ganun din. Dito ako nalilito eh. Magte-turn signal ako. Ito napipindot ko kasi nasanay tayo dito sa gitna eh. Dapat ito nandito. Kanina narinig mo ako bumubusina. Magte-turn signal ako noon. Alam ko nga, bakit eh? Pero wala namang kaso yan na masasanay din tayo dyan. So ito guys, bigyan ko kayo ng, sa mga gustong bumili, bigyan ko kayo ng comparison. Ayan po yung ADV, ito po yung NMAX. Mas mataas po yung ADV. Tiptoe ako, 5'7 and a half height ang height ko. Sa Aerox tsaka sa NMAX, flat footed ako dyan. Dito, saktong tiptoe lang, hindi naman ganun kataas. Yung siguro kahit 5'5 kaya yan. Kaya. O 5'4. Pag naman sinakyan mo tumaandar na, magaan na siya. Siyempre, mas mataas yung CC nito, kaya medyo mas mataas ang presyo niya. 169 to 170. Ito 160 to, di ba? 160. Ito kasi 160 cc na eh. Konting diferensya lang. Actually, to be exact, 157 cc to. Ito 155. Bakit ADV? Bakit ADV yung napili ko? Well, gaya ng sabi ko kahapon, yung trabaho natin
Yan, araw-araw dinadaan natin ganyang klase ng daan, lubak-lubak. So ADV, bagay sa atin to. Simple. Tsaka gusto ko yung looks niya. Diba? Simple lang pero rugged tingnan, bruskong tingnan. Ayan. Walang tao dito ah. Hindi ko alam kung nakailan yung ano natin, yung pitas natin kanina. Ay, yun yata si Edwin. Comparison lang guys, yung papakita ko lang sa inyo yung compartment niya. Hindi kasi yung full face helmet. Although malapad siya pero kulang siya sa lalim. Ba, pwede ah. Kaya lang medyo ayan, nakaangat siya. Hindi kagaya sa Aerox. Sa Aerox kasyang kasya to eh. Tingnan natin yung pabaligtad. Ay, hindi siya kakasya ng ganun. Sa Aerox kasi pag ganyan ang lagay ko, saktong-sakto siya. So pwede siya. Pwede yung ano to, size large. Pwede siyang yun oh, maisasara mo naman. Akala ko hindi siya kakasya. Pero yung XL siguro hindi na siya po pwede. Kailangan din natin magpalit ng helmet. Ganun talaga palagay niya. Ganyan. Yan. Okay. Yung suspension niya medyo sa unang sakay medyo matigas. Pero pag nakabiyahe ka na, okay naman yung play niya. Dahil nga naka-design siya sa off-road. Pero syempre hindi naman yung panghindurong trail, 'di ba? Yung mga ganyan lang, yung mga rough road na ganyan. So all in all, masaya ako guys, masaya. Napakasaya. Walang kasing saya. At syempre unang-una nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa mga araw-araw na biyaya. Nagpapasalamat din ako kay Mrs. dahil siya yung nag-push sa akin na kagabi kasi pinag-uusapan namin to, kinuwenta niya yung naging resulta. 48,000 mahigit, almost 50 sa isang taon. So sayang. At yun yung iniipon naming kinita namin sa Ampalaya, sa Sitaw, inabot niya sa akin. Di, cash mo na lang yan para wala na tayong iniintinding monthly bill. So kinabukasan, ito nga kinuha na natin. At ayun, nagpapasalamat din ako kay Kuya Raul dahil isa rin siya sa nag-push sa akin na, Jim, cash mo na lang, isang sakit lang, wala ka na intindihin, mamayang gabi makakatulog ka ng mahimbing. So tama nga, naging masaya ako sa naging desisyon. At siyempre sa inyo, kung wala kayo, walang Jimmy Speak, walang ganito. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Pogi. Palagay ko matras yung pitas natin kanina. Tatanungin ko lang sila si Edwin kung nakailan. Estimate ko 300 kilos. 300 hanggang 400. Sabi nga ni Kuya Raul sa akin kagabi, isipin mo Jim, sabi niya yung 48,000 na yon sa isang taon, pwede mo nang i-arkila ng 1 hektarya. Tama nga naman, diba? Nakailan tayo? Ha? 26 na lang yung good. Tapos 13 yata yung 17 yata yung... oh, tama, 300 plus 26 tsaka 13 39, almost 400 kilos. Kasi yung huling tatlong pitas natin, tatlo ba yung tonelada natin? Apat. Sunod-sunod. So papabunga ulit tayo tsaka bulaklak.